Doktor, handog ko ang 100 tansong ginto. Makiusap, bumaba ka't iligtas ang aking ina. Ginto? Walang kwenta. Handog ko ang 10 mansyon, kasama ang 5 dalagang maganda. Manting doktor. Halika't maglaro, manting doktor. Ano ba? Munting doktor, ang mga ordinaryong babae di karapat-dapat sa'yo. Kung bababa ka, ibibigay ko ang kalahati ng aking yaman. At ang anak kong babae, ipapakasal ko sa'yo. Anak mo, Ang anak ko ang pangalawang maganda sa Donghae. Maliban kay Lin Chuyer, walang makakapantay sa kanya. dahil sa tapat mong hangarin, ako ay. Ano ka? Nanay, tingnan mo, araw-araw gumagala si Senyor. Ngayon gusto pang tumakas pa ibaba. Yi Liangchen, ang kapal na mukha mo. Sumama ka sa akin. Huwag kang umalis, manting doktor. Itaas mo pa. Guro, nagkamali ako, patawarin mo ako. Patawarin. Nanay, Guro. Junior, suportahan mo si Guro. nanay, gising ka na. Guro, bakit ganito kalala ang sugat mo? 20 taong lumang sugat, nasira ang mga lamang loob. 3 buwan na lang ang natitira sa akin. Nanay, hindi ka mamamatay. Ang tanging nais kong makita ay ang pagpapakasal ninyong dalawa at magkaanak. Bukas, ikakasal na kayo. Guro, papakasalan ko si Junior. Nanay, paano ako makikipagkasal sa ganitong panahon? Bilang ika-21 henerasyon. Ang Tianjimen, inutusan ko kayong magpakasal bukas. Sinusunod ko, Guro. Senyor. Senyor, saan ka pupunta? Bababa ako. Hindi kita papayagan. Junior, huwag kang makulit. Tatakasan mo ang kasal. Hindi kita hahayaan. Junior, kalmahan mo, makinig ka. Ayaw ko. Ang huling hiling ni nanay ay makita tayong mag-asawa at magkaanak. Senyor, bigyan mo ako ng anak bago siya mamatay. Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Junior sister, sa tala ni Master, may naitala siya. Ang 100 Herbs Hall ay may life continuation pill na makapagpapabuhay muli sa isang patay. Ito ang dahilan kung bakit ako bababa sa mundo. Toto, Sa loob ng 3 buwan, siguradong ibabalik ko ang gamot. dapat kang gumalik. Tumigil. Nasaan si Liang Chen? Bumaba si Senior Brother sa bundok. Ano? Pumunta si Senior Brother sa 100 Herbs Hall para hanapin ang life continuation pill. Sinabi niyang makakapagligtas ito sa buhay mo. Life continuation pill. Hala, puntahan mo siya at pawiin. Sage. Inay, sinabi ni Senior Brother na sa loob ng 3 buwan, magdadala siya ng life continuation pill pabalik sa bundok. Hala, hindi dapat pumunta si Liang Chen sa 100 Herbs Hall. Dapat mong ibalik si Liang Chen. Kung hindi, tiyak na malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Huwag kang papasok. Kailangan pumila para magpagamot. Hindi ka papapasok din sa 100 Herbs Hall kung hindi ka pipila. Ako si Liang Chen, isang estudyante ng Changi Sec. Kaya ang life continuation pill para iligtas ang buhay. Life continuation pill. Dadalhin kita sa tatay ko. Labis na init sa katawan. Uminom ka ng ilang basong, Shenyang Tang, at gagaling ka na. Wala akong pera. Ayos lang. Ang mahalaga ay magpagamot ka. Salamat, Yarlin. Tatay, itong batang lalaki ay nagpapakilala ng estudyante ng Changi Sec. Hinihingi niya ang life continuation pill. Jan Jisek, estudyante ka ba ni Lin Wanjun? Kilala mo po ba ang Master ko, Gino? Magkakilala kami. Matagal na kami magkaibigan. Mahigit 20 taon na. Sumumpong ang lumang sugat ng Master ko, nasa binit na siya ng kamatayan. Pakiusap, Gino. Bigyan niyo ako ng isang life continuation pill para iligtas ang buhay ng Master ko. Kung matalik na kaibigan ang may kailangan, syempre tutulong ako. Ang life continuation pill ng 100 Herbs Hall ay pag-ari na ng Yun family. Walang sinuman ang dapat gumalaw nito. Yun, Lin. Ikaw na naman. Chuir, pakakasalan kita. Tito Lin. Ito ang aming dowry mula sa Yun family. Mamatay man ako, hindi kita pakasalan gago. Chuir, labis ang pagmamahal ko sa iyo. Basta pakasalan mo lang ako. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Huli ka na. May gusto na akong iba. Sino? Siya. Huwag kang magkamali. Narito ako para humingi ng life continuation pill. Sa pagkakaalam ko, isa na lang ang natitirang life continuation pill sa 100 Herbs Hall. At tag-ari ito ng aming Yun family. Umalis ka na. Kung hindi ko makukuha ang life continuation pill, hindi ako alis. Mga tauhan, dapin ninyo itong walang takot na hayop. Palayasin siya. Akyat.
Gamit ang hangin, tunurin tayo. Lumilipad tayo, tumatas ko. Huli sa laban ng ginakita. Ang batang ito ay talagang estudyante ng Changisek. Tatay, anong lumilipad na karayom? Ito ay sikretong hindi ibinabahagi ng Changisek. 20 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ako ng pagkakataong makita ito minsan. Hindi ko inaasahan ngayon. Makikita ko ulit ito. Ano ito? Anong uri ng salamangka ito? Gusto mo bang subukan? Ang pamilya yun ay ang pinakamalaking pamilya sa EC. Ang aming 100 Herb Hall ay hindi kaya makipag-away sa kanila. Pakiusap, patawarin mo siya. Dahil sinabi ng senior, palalayasin kita, hayop ka. Bata, akala mo ba ang pamilya yun ay madaling apihin? Tsuir o Linyi, alin ang gusto mo? O ang life extending pill? Tatay, huwag mo akong intindihin. Huwag mong ibigay sa kanya ang pin. Tumahimik ka. Yung master yun, pakawalan mo si Tsuir. Ang 100 Herb Hall ay wala ng life extending pill. Ano? Impossible. Hindi ako naniniwala. Ang huling life extending pill ay ibinigay sa isang matandang kaibigan 20 taon na ang nakalipas. Ginamit niya ito para magligtas ng buhay. Siya ang estudyante ng matandang kaibigan na yon. At siya rin ay humihingi ng life extending pill. Kaya alam na pala ng aking guro na wala ng life extending pill. Hindi ako naniniwala. Linyi, kung gusto mo pa ang iyong anak na babae, dalhin mo ang life extending pill sa pamilya yon para palitan siya. Kung hindi, huwag kang magalit kung siya'y papatayin ko. Yung master yon. Ano ang gagawin natin ngayon? Bagamat wala ng life extending pill, nandito pa rin ang recipe. Basta makumpleto ang mga sangkap, maaari nating simulan ang paggawa ng pill. Senior, ano ang mga sangkap na kailangan para gumawa ng pill? Ang ibang mga bagay ay madaling hanapin. Pero ang tatlong pangunahing sangkap ay wala na sa mundo. Ano ang tatlong kulang na pangunahing sangkap? 10,000 taong gulang na fleece flower root, 100 taong gulang na face flower, at 1,000 taong gulang na miraculous ginseng. Bawat isa sa kanila ay napakamahal at mahirap hanapin sa mundo. Gaano man kahirap, kukumpletuhin ko ang mga ito sa loob ng 3 buwan. Basta mailigtas mo ang aking anak na babae at makumpleto ang tatlong mahiwagang sangkap. Gagawa ako ng pill para sa iyo. CJ, pupunta na ako sa pamilya yon para iligtas siya. Parang may mali. Ang mga sundalo, mandirigma, at manggagaway lahat ay nakaayos sa harapan. Napakalakas ng masamang hangin. Tsuir, huwag kang magalit. Nagpapanggap lang ako. Gago. Sino ang nag-utos sa iyo na magulo sa 100 Herb Hall at dinukot mo pa ang anak nila at dinala sa bahay? Pumunta ako sa 100 Herb Hall para sa life extending pill. Yung master yon. Anong life extending pill? Anong doktor ng 100 Herb Hall? Parehong paluloko lang iyan. Linawin mo ang sinasabi mo. Sino ang manloloko? Tumahimik ka. Siya ay isang kilalang. Henyos na siruhano mula sa ibang bansa. Si Ginong Jierwhite. Ang sinong medisina ninyo, mga tuyong sangat dahon lang. Panggagago lang yan. Dapat ba kayong magligtas ng buhay? Hinahamak mo ang aming sibilisasyong medikal ng Sina. Bitawan mo. Bastos na babae ka. Bitawan mo na si Dr. Jierwhite. Tsuir, kumalma ka muna. Pakawalan mo muna siya. Unong yun, kung hindi ako makakakuha ng kasyasiyang sagot, tatalikuran ko ang aking propesyon. Lin Tsuir, luhuran mo na si Dr. Jierwhite at humingi ng tawad. Panaginip niyo iyan. Mga tauhan, ikulong niyo siya sa silong. Tatay, malamig at mamasa-masa sa silong. Magkakasakit si Tsuir. Kung magdaldal ka pa, isasama kita. Hinto, Yaliang Shen. Swear, nandito ako. Walang makakapinsala sa'yo. Sino ka? Paano ka nakapasok? Dito ako gagawin mo. Pakawalan mo lang si Swear. Kayang-kaya kong pagalingin ka. Ano? Kaya mo akong pagalingin? Ikaw, isang batang yan? Ang hindi mo kayang gamutin, hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Tatay, ang sinong medisina ay may 5,000 taong kasaysayan. Huwag nating husgahan agad. Subukan na lang natin siya. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Walang CT scan o X-ray. Pakiramdam lang ng kamay. Ano makikita mo? Sino may sinais sa pamasid ang may katanong at pagbuso? Ano ba alam ng isang peking dayuhan na tulad mo? Nakapasok lang ang masamang hangin sa katawan mo. Matatanggal yan sa pamamagitan ng acupuncture at gagaling ka. Talaga? Gumaling na ako. Patay na si punong yun. Ano? Yiliang Chen, pumatay ka sa tatay ko. Pagbabayaan mo, ito ng buhay mo. Ingat! Trier, Yunlin, kumalma ka. Hindi patay ang tatay mo. hindi patay? Wala na siyang hininga. Paanong hindi patay? Wala na siyang hininga. Paanong hindi patay? Sabi ko, hindi siya patay. Mamaya, gagalaw-galaw pa yan. Yun, dakpin mo sila. Baka makaalis pa.
Mga tauhan, Ye Liangshen, sigurado ka ba talaga? Huwag kang mag-alala. tatay, buhay ka. Buhay ka. Anak, gusto mo bang mamatay na ang tatay mo? Malakas pa ang tatay mo. Maraming salamat sa tulong mo, Doktor. Lubos akong nagpapasalamat, Ji-yun. Ginoong yun, mali ang pagkakaintindi mo. Ako ang nagligtas sa iyo. G.G. Ruidi, bakit mo nasabi yon? Ji-yun, 6 na buwan ka nang umiinom ng gamot ko. Epektibo na ang gamot ko noon pa man. Unti-unting gumagaling ang katawan mo. Swinerte lang ang batang to, sakto ang pagdating. Maaring totoo ang sinasabi mo. Walang hiya, hindi ka makapanggamot, nagsisinungaling ka pa. Sa totoo lang, ginoong yun, wala kang sakit. Negatibong enerhiya lang ang pumasok sa katawan mo. Tinakluban ko na ito. Gamit ng mga karayom at ginamit ko ang sikretong paraan ng aming Tian G-Sec. Para palayasin ito. Kung hindi, 3 buwan na lang ang buhay mo. Tian G-Sec, taga Tian G-Set ka pala. Labang sa nga, Lin Wan John. Kilala mo ang guro ko. Estudyante ka ni Wan John. Kumusta na si Wan John? Nasugatan ng guro ko. Kaya ako bumaba ng bundok. Ay para maghanap ng gamot para sa kanya. Nasugatan si Wan John. Sabihin mo sa akin kung sino ang nanakit sa kanya. Bakit ganito ka ka-eksitado, matanda? Ex-boyfriend kaya ng guro ko? Ginoong yun. Ano ang relasyon ninyo ng guro ko? 20 taon na ang nakalipas. Si Wan John ay kilala sa galing sa medisina. At pagsusuri ng kapalaran, walang katulad sa martial arts world. Tinawag siyang pinakamagandang babae sa mundo. Maaming bayani ang nahumaling sa kanya. Isang beses ko lang siya nakita. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin siya. Ang galing pala ng guro ko noon. Ikaw, isa ka palang gago. Anong sinasabi mo sa tatay mo? Ji-yun. Ang mga to, minsan panggagamot, minsan naman negatibong enerhiya. Huwag kang mapapaloko sa kanila. Paano magiging impostor ang estudyante ni GNG? Wan John, ikaw nga, ang tagal mo nang hindi ako napagaling. Alam ko ang ginagawa mo. Ji-yun, sa tingin ko, dalhin niyo siya sa kwarto para magpahinga. Halina po. Bitawan niyo ako. Ji-yun, sila ang impostor. Anong mga halamang gamot ang kailangan para kay Wan John? Kung meron ang pamilya yon, huwag kang mahiyang humingi. Kailangan lang ng Millennium Spirit Ginseng, 10,000 Year Foti, at 100 Year Human Faced Flower. 3 yan ang kailangan. Merong Millennium Spirit Ginseng ang pamilya yon. Yung 2 pang halaman. Ako na ang bahalang mag-imbestiga. Maraming salamat, Panginoon ng yun. Anak, bakit nakatayo ka lang diyan? Pumunta ka na sa bodega. Kunin mo ang Millennium Spirit Ginseng. Matandang lalaki, may balita ka na sa dating kasintahan. At ibibigay mo ang pamilyang heirloom nang hindi man lang ako sinasabihan. Anak ba talaga ako? Ngayon, tutulungan ko ang pamilyang yun na sirain ang pinagmumulan ng masamang hangin. Anong masamang hangin? Ano ang pinagsasasabi ninyo? May naglagay ng White Tiger Evil Formation sa bakuran nyo. Sino ang may lakas ng loob na manggulo sa aking pamilya? Pamangkin, ano ang kailangan para sirain ito? Kailangan lang natin hanapin ng sentro ng formation at alisin ang ritual object na nagpipigil dito. At masisira na ito. Ano pa ang hinihintay natin? Dali na. Panginoon ng yun ay kakagalingan sa sakit at si Xur ay babae. Madaling masaktan ng masamang hangin. Ngayon, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Ako? Tutulong sa'yo? Wala akong alam kundi kumain, uminom at maglaro. Wala akong alam na iba. Malalaman mo rin mamaya. Bakit ang bilis mong tumakbo? Hintayin mo ako. Dito dapat ito. May sira ka ba? Anong nandito? Ang kakaiba mo. Sa kwartong ito, dapat may isang bagay. Na hindi pag-aari ng pamilyang yon. Wala namang anuman. Tiningnan mo na ba sa ilalim ng kama? Nahanap ko. Mayroon talaga. Ano ito? Huwag. Huwag mo itong buksan. Wala namang nangyari. Huwag mo akong lokohin, ha? Alam kong niloloko mo ako. Wala namang pinagmumulan ng masamang hangin. Impossible. Swir, bakit ka nandito? Nag-aalala ka ba sa akin? Nag-aalala ako sa'yo. Swir, sa wakas nalaman mo na rin kung gaano ako kabuti. Swir, ikaw, Mamatay ka na. Kuya Liangshen, maganda ba ako? Sir, kumalma ka. Huwag kang magpadalos-dalos. Mamatay ka na, Ye Liangshen. Sir. Ayos ka lang ba, Sir?
Kuya Liangshen, nagdurugo ka. Masakit ba? Ako. Buti na lang guni-guni lang. Ye Liangshen, ayos ba kayo? Huwag kang gumalaw, tao ka ba o multo? Tawa ko, ano ba ang ginagawa ninyo? Wala kasing kumilos ng matagal, akala ko may nangyari. Wala naman. Zuir, huwag mo akong patayin. Zuir. Guni-guni lang pala kanina. Guni-guni. Ano ba talaga ang nangyari? Mahaba ang kwento. Kung gayon, itong milenyo na ginseng, ako na. Kunin mo na at gamutin si Wanjun. Huwag nang patagalin. Kung gayon, pakiusap sa Panginoon ng yun, mag-abang ka sa balita ng 10,000 taon na Hishu. At sa daang taon na mukha ng tao na bulaklak. Tutulong ako kapag may balita ako. Ipapadala ko agad si Yunlin para ipaalam sa iyo. Salamat Panginoon ng yon. Magkita tayo sa susunod. Suir, Ano ang gusto mo? Pakawalan mo ang tao, Yunlin. Talagang tanga ka, hayop ka, nangahas kang magmura sa akin. Jerwide, ang mga pormasyon ng pamilya yun ay ikaw ang naglagay. Hindi nakakagulat na estudyante ng Chanjigete. Nakita mo pa. Ikaw pala, Jirwide. Ang pamilya ko ay walang galit sa iyo. Bakit mo pinagtaksilan ang pamilya ko? Ako ang sugo ng Chanmen. Sa utos ng pinuno, gumamit ng pormasyon ng Feng Shui upang kontrolin ang pamilya yon. Madali ko sanang nakuha ang buong pamilya yon. At itong milenyo na ginseng, hindi ko inaasahan, hindi ko inaasahan, hindi ko inaasahan. Lahat ay nasira mo. Ang masamang gawa ay babalik sa iyo, pakawalan mo si Linsir. Mas mabuti huwag kang kumilos ng basta-basta. Kung hindi, Ye Liangshen, huwag mo akong pakialaman. Pakawalan mo si Xuir, iwan mo ang milenyo na ginseng, umalis ka na. cheer cheer. Amo. Ang estudyante ng Chanjigete ay lumabas, ang plano na kontrolin ang pamilya yon, nabigo. Ano ang sinasabi mo? Dapat pag namatay si Yunting, ang pamilyang yon, si Yunlin na lang ang natitirang walang kwenta. Makokontrol ng Chanmen ang pamilya yon, at sa pamamagitan ng pamilya yon, makokontrol ang buong East Sea. Lahat ay dahil sa kasumpa-sumpa na Liangchen. Kukunin ko ang mga tao. Alisin natin siya. Isang maliit na estudyante ng Chanjigate lang. Bakit kailangan ng malaking galaw? Ang mahalaga ngayon ay, kontrolin ang pamilya Yi sa Qingcheng City. At hanapin ang 10,000 taon na Hishuwu. Opo amo, pakiusap sa amo, bigyan ang lingkod ng isang pagkakataon na magbayad sa pagkakamali, dahil nakita mo. Ang milenyo na ginseng, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Salamat amo, tiyak na magbabayad ang lingkod sa pagkakamali. Kunin ang pamilya Yi at ang 10,000-year-old Hishuwu. Cheer! Anong nangyari? Paano nasaktan si Cheer? Nasugatan siya ng isang master mula sa Chanmen. Kailangan niya ng tulong kagad. Chanmen, ang pinakamalakas na puwersa sa underworld, paano ninyo naharap ang isang master ng Chanmen? Wala nang panahon para magpaliwanag. Tulungan mo siya kaagad. Kumusta? Malubha ang sugat ni Cheer. Maliban sa life-extending pill. Wala akong ibang paan. Huwag mag-alala, Xuir. Nandito ako, magiging maayos ito. Liangchen, may paraan ka? Sa aking G-Sec, may opisyon na paraan ng dual cultivation. Ang aking liha, ang aking internal energy sa katawan ni Xuir para magpagaling. Ano? Dual cultivation? Dual cultivation. Cheer! Wala nang ibang paraan ngayon. Payag ka bang makipag-dual cultivation kay Liangchen? Sej, Liangchen. Ipinakakatiwala ko sa iyo si Cheer. Huwag mag-alala. Ingat. Xuir, magsimula na tayo. Baka gusto mo munang maligo. Wala nang panahon. Xuir, bakit mo hinuhubad ang damit? Hindi ba kailangan maghubad para sa dual cultivation? Ang dual cultivation ay nangangailangan lamang na magdikit ang ating mga palad. Aking energy na maalis sa katawan. Xuir, bakit namumula ang mukha mo? Baka ito ay huling sigla. Hindi. Magsimula na tayo. CJ. Si Cheer ang aking nag-isang anak na babae. Kung papayag kang maging live-in son-in-law, ang lahat sa 100 Herb Hall ay magiging sayo. Ako ay. Ye Liangshen, naglakas loob kang maghanap ng babae nang hindi ko alam. Junior sister, bakit ka rin bumaba ng bundok? Ye Liangshen, ikaw. Sabi mo maghahanap ka ng gamot, pero kung hindi ako dumating, baka nagkaanak na kayo. Junior sister, pakinggan mo muna ako.
Siya ay, Senior brother ay akin. Huwag mong agawin sa akin. swear, pakinggan mo ako. Siya ay aking junior sister. Senior brother, nangako ka sa aking ina na pakakasalan mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi. Iyon ay para mapatahimik ang master. At saka, wala kaming tunay na pag-asawa. Hindi yun totoo, hindi yun totoo. Kaya ngayon na lang tayo magpakasal. Swear, iligtas mo ako. Ito ay sariling usapin ninyong magkapatid sa pagsasanay. Hindi ko sakop yan. Ayaw ko rin makialam. Tara na. Mahinahon lang, junior sister. Dahan-dahan lang, junior sister. Junior sister, huwag kang gumawa ng kahit ano. Ye Liangchen, ngayon, walang makakapagligtas sa'yo. Sumama ka na lang sa kin at mag-anak tayo. Huwag, junior sister. Tumigil ka. Lin Chuir, lumabas na ang buntot mong hayop. Alam kong may masamang balak ka sa senior brother ko. Wala akong interes sa senior brother mo. Si Yunlin ang nagdala ng... Halika ko sa libo. Ano? Yunlin, nasaan ang 10,000 taong Hishu? Yiliang Chen, ilang oras lang hindi tayo nakita. Nakakasama ka na naman ng magandang babae. Ang saya-saya mo. Huwag nang magdaldal, nasaan ang 10,000 taong Hishu? Sinabi ng tatay ko sa'yo, lumabas ang 10,000 taong Hishuusa, katabing Qingcheng City, Pamilya Yi, at may sakit ang puno ng Pamilya Yi ngayon. At naghahanap ng mga sikat na doktor. Pamilya Ye sa Qingcheng City. Ang pamilya yung kaunahing pamilya sa Qingcheng City. At kasama ng pamilya yun, tinatawag na Twin Stars ng Donghai County. Hindi sila basta-basta. Kaya magmadali tayo at pumunta sa Qingcheng City. Nasa labas ang sasakyan ko. Pwede na tayong umalis anumang oras. Ano, sasama ka rin ba sa amin? Ang tatay ko ang nag-utos sa kinasumunod sa iyo, at saka, kung wala ako, makikita ba ninyo ang puno ng Pamilya Yi? Sige, alis na tayo. Huwag kang pupunta. Huwag kang magulo, junior sister. Mas mahalaga ang pagliligtas sa master. Hindi, maliban kung isasama mo ako. Sige, alis na tayo. Senior brother, alam kong ikaw ang pinakamabait sa kin. Tara na. Alis na tayo. Swear, Lin Hui, gising na. Senior brother, nakarating na ba tayo? Hindi pa, may ilang distansya pa, magpahinga muna tayo. Kumain muna tayo bago umalis. Maganda. Pagkikita ay tadhana, kumain tayo magkasama, ate. Hindi kita kilala, umalis ka. Mabuting aso hindi humaharang sa daan. Bakit gusto ko ng todo ang ugali mong yan? Umagat ka sa akin. Huliin ninyo ang dalawang yan. Ngayong gabi, ako'y maglalaro ng dalawa. Anong ginagawa ninyo? Maghanap kayo ngayon din. Senior brother. Hadlangan siya. Huwag ninyong hayaang makatakas. Halika rito. Liangchen, Zuir, anong nangyari sa'yo? Nasaan si Xiao Hui? nahuli si Lin Hui. Ano? Nahuli ang junior sister. Paglabas lang namin sa banyo, may nakasalubong kaming bastos. Kung hindi hinadlangan ni Lin Hui, hindi rin ako makakatakas. Dalhin mo ako roon. Umupo ka. Halika. Magpakabait ka. Inumin mo itong mabuting inumin. Pagkatapos, dadalhin kita sa hotel para maranasan mo ang pakiramdam ng paglipad. Hindi ako uminom. Gusto kita. Halika. Walang utang na loob. Ngayong gabi, inom ka nito. Gustuhin mo man o hindi. Senior brother, iligtas mo ako. Ang Qingcheng City ay sakop ng aming pamilyang Yi. Kahit sumigaw ka ng malakas, walang mangyayari. Inumin mo. Tigilan niyo yan. Senior brother, inapi nila ako. Huwag kang matakot. Nandito ako, hindi ka nila maapi. Maghas kang galawin ng babae ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Tol, alam mo ba kung sino ako? Kung matino kang tao, ibigay mo sa akin ang babae. Pagkatapos kong maglaro, isauli ko sa iyo. Naghahanap ka ng kamatayan. Sapakin mo ang mukha niya. Senior brother, patayin mo siya. Bulag ba kayong lahat? Halika't iligtas ninyo ako. Senior brother, gamitin mo na ang klinik. Wala akong dala. Bagbugin ninyo ng malakas. Patayin ninyo, ako ang bahala. Ye Liangchen, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ganyan na ang itsura mo, ayos ka pa rin? Ikaw ang magaling, ikaw na. Sej, ako na. Yunlin. Ito ay personal na away ko at ng batang ito. Payo ko, huwag kang makialam. Kaibigan ko siya. Kapag sinaktan mo siya, parang sinampal mo ang aming pamilyang yun. Walang utang na loob. Sej, huwag ninyong patawarin. Ang galing mo palang makipaglaban. Noong nakaraan, kung hindi lang, natakot sa iyong silver needles, hindi ka siguro.
Kalaban ko. Wala akong dalang silver needle ngayon, kundi. Hindi rin sila kalaban ko. Hindi, huwag. Ano ang gusto ninyo? Huwag kayong magkagulo. Ako ay anak ng pamilya Ye. Huwag ninyo akong saktan. Talagang duwag. Akala ko ang tagapagmana ng pamilya Ye ay matapang. Pero, Ang tagapagmana ng pamilya yun ay hindi rin naman magaling. Ano ang gagawin natin ngayon? hindi natin siya pwedeng saktan. Kailangan pa nating pumunta sa pamilya Ye. Hayaan na natin siya ngayon. Mag-sorry na lang siya. Bakit hindi ka pa nagsusorry? Sorry na ako ngayon. Ete, mali ako. Hindi ako tao. Hindi na kita guguluhin ulit. Huwag na kitang makita ulit. Ginoong Yi. Gusto mo bang maghiganti? Sino ka? Ano ang gusto mo? Yi Liang Chen, dahan-dahan tayong maglaro. Pribadong tahanan ng pamilya Yi. Bawal ang hindi kaanib. Ako si Yunlin ng pamilya Yun. Narito upang galawin ang pinuno ng pamilya Yi. Pakiusap, ipaalam ninyo. Sandali lang. Ginoong Yun, tuloy po kayo. Ito Ye, narinig kong may sakit kayo. Pinapunta ako ng aking ama upang dalhin ang manggagamot na si Ye mula sa Baikao, tang para gamutin kayo. Mabuti ang iyong ama. Hayaan mo akong tingnan ng manggagamot. Ano ang nangyayari? Ang pinuno ng pamilya Ye ay malakas ang loob, dapat ay malusog. Pero may malubhakang sugat sa loob. Malamang ay nasugatan ka sa laban sa isang dalubhasa. Kung hindi ako nagkakamali, noong 20 taon na ang nakalilipas. Tama. Tito Ye, kayo ang pinakamalakas sa King Cheng. Sino ang nakasugat sa inyo? Masakit balikan ang nakaraan. Sa totoo lang, matagal na itong sakit. Wala na akong pag-asa. Kaya ko itong gamutin, pero gusto ko ng kapalit. Ano ang gusto mo? Ang 10,000-year Hishuwu. Gusto mo ang pamanang kayamanan ng aming pamilya? Panaginip lang yan. Naglakas loob pa kayong pumunta rito? Hindi ba kayo natatakot na? Ipahuli ko kayo? Yitsin, huwag kang magkagulo. Narito kami ngayon upang gamutin si Tito Yi. Hindi kayo ang dapat maggamot. Tama ba, Ginoong Ji Ruidi? Ji Ruidi, naglakas loob ka pang magpakita? Ibalik mo ang aming 1,000-year spirit ginseng. Yunlin, huwag kang magkagulo. Narito tayo sa pamilya Ye. Bastos. Ginuye, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo. Ito ang kilalang-kilalang. Si Ruhano na si Jirwide. Espesyal ko siyang hinanap para gamutin ka. Magagamot mo ba ang sakit ko? Siyempre naman, hindi ako naniniwala. Ikaw lang namang mga doktor. Makakapanggamot ka? Pustahan tayo. Ang matalo ay luluhod sa harap ng publiko para humingi ng tawad. Huwag kang matakot, isa lang siyang impostor. Sige, pustahan na. Ginuyi. Ito ang pinakabagong kapsula na gawa sa ibang bansa. Pwedeng ayusin ang mga pinsala sa katawan. Isang piraso lang, gagaling na ang katawan mo. Sinner. Tatay, maniwala ka sa akin, subukan mo lang. Ayos na. Gumaling na ang lumang sugat ko. Wala nang sakit. Impossible to. Gumaling na ang tatay ko. Ngayon, pwede na kayong umalis. Binataye, huwag mong kalimutan, hindi pa sila lumuluhod para humingi ng tawad. Munti ko na makalimutan. Bakit hindi pa kayo lumuluhod para humingi ng tawad kay Ginoong Jirwide? Luluhod ako? Impossible. Ayaw niyong lumuhod? Maghahanap ako ng tao para aestuhin kayong lahat. Ang mga lalaki, puputulin. Ang mga babae naman. Yeksun, mamamatay ka. Ano ang sinasabi mo? Kung tama ang hula ko, ang ibinigay niya sa'yo ay hindi gamot para sa sakit. Dahil sa mundo na ito, walang ganoong kababalaghang gamot. Malapit na mamatay, nagsisinungaling pa. Tatay, huwag kang maniwala sa kanila. Maniwala ka man o hindi, malalaman din natin paglipas ng panahon. Sage, maghintay tayo ng ilang panahon para makita.
Tatay, huwag kang maniwala sa kanila. Gusto lang nilang patagalin ang oras. Tumahimik ka. Alam ko ang ginagawa ko. Kapag nalaman kong niloloko mo ako, hindi ka makakaalis sa King Cheng. Huwag kang mag-alala. Totoo ang gamot ko. Huwag kayong lumapit. Kapag lumapit pa kayo, papatayin ko siya. Jerwide, nahuli ka na. Yiliang Chen, ikaw na naman ang sumira sa plano ko. Pakawalan mo na ang anak ko. Hahayaan kitang umalis sa pamilya niyo. Ibigay mo ang 10,000 year Hishu Wu, kung hindi, papatayin ko ang anak mo. Talagang para sa Hishuhu ka pala. Pakawalan mo muna ang tao, saka ko ibibigay ang Hishu Wu. Akala mo bata ako? Kung hindi mo ibibigay ang 10,000 year Hishu Wu, handa na lang para sa bangkay ng anak mo. Mabilis, may tao. Dalhin ang Hishu Wu. Hindi, huwag ibigay sa kanya ang Hishuhu. Yiliang Chen, sisiraan mo na naman ang plano ko, Yetsun. Ipahuli mo silang lahat at durugin. Sage, Ingat, Senior. Mag-ingat, Ye Liangchen. patayin siya. Sage, sandukin. Atay, kayo, ikaw. Huwag mong isipin na magpapatayan talaga kami. Ginawa lang namin para mawala ang pag-inat mo. Hindi namin kayo palalampasin. Buwisit. Nasaan ang tao? Nakatakas na naman ang batang ito. Pa. Tatay, tawagan ang doktor. Senior, bakit bigla siyang nagdugo sa bibig? Matagal nang may internal injury si Patriarchie, umaasa lang sa mataas na internal energy. Binigyan siya ni Jay White ng gamot na parang pampawala ng sakit, kaya lumala ang injury. Hindi, iligtas ninyo ang tatay ko. Alam kong may paraan kayo. Meron akong paraan para iligtas ang tatay mo. Pero bakit ko tutulungan? Gusto ninyo ng isa 000-year-old Hishubu. Pagalingin ninyo ang tatay ko. Ibibigay ko. Sige, usapan. Ayos, makakahanap lang ng 100-year-old human-faced flower at 1,000-year-old speed ginseng. Makakagawa na ng pill para sa nanay ko. Sabi, kailangan ng dugo ng tao araw-araw para tumubo ang human-faced flower. Bihira ang 100-year-old. Maliit ang sansa na makita. Okay lang, junior sister. Hahanapin ko ang gamot para iligtas si Master. Salamat, Senior Brother. Unahin ninyo ang tatay ko. Tulungan niyo siyang umupo. Sage. Pa. Senior, Ye Liangchen. Anak. Okay lang ako. Pagod lang sa paggamit ng internal energy, makakabawi pagkatapos magpahinga. Gumaling na ang tatay mo. Ganun lang kadali? madali lang, kaya mo yan sa sarili mo. Hindi mo ba nakita na napagod na yung kuya ko hanggang sa magdugo ang bibig? Atay. Ito. Bakit hindi pa nagigising ang tatay ko? Masyadong malubha ang mga sugat ng tatay mo, kailangan niyang magpahinga. Pero sa loob ng 1 oras, magigising na siya. Naayos na ang sakit ng tatay mo. Pwede mo na ibigay ang 10,000 year Hishawu. Ibigay mo na. Hishuwu? Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Gusto mong umatras sa usapan? Tama. Ang 10,000 year, Hishuwu na ito ay pamanang kayamanan ng aming pamilyang Yi. Kung may utak ka, umalis ka na, Yitsin. Hindi ko inakalang ganito kang gago. Huwag mong kalimutan, ang Qingcheng ay teritoryo ng pamilyang Yi. Dahil tinulungan ninyo ang tatay ko, umalis na kayo. Kung hindi, Kung hindi, ano? ang lalaki, puputulin. Ang babae naman, iwan para magpaamin ng lahi. Panaginip mo yan. Mga tauhan, dakpin sila. Protektahan niyo silang dalawa. Walang problema. Hinto, tatay, gising ka na. Ikaw ang dapat paluin, walang hiya. Muntik nang masira ang pangalan ng pamilyang Ye dahil sa iyo. Salamat sa inyong tulong. Master Ye, walang anuman. Kanina, nung hinaharap mo si Ji Ruide, nakita ko ang mga galaw mo. Siguro estudyante ka ng Chanji Sect? Kung ganoon, siguradong anak ka ni Wanjon. Senior, kilala mo rin ba ang master ko? Isang tingin kay Wanjon, buhay na nabigo. Naalala ko noong naglalakbay kami ng master mo. Saan man siya pumunta, sinusundan ko siya.
Sa huli, nagkatuluyan ba kayo? Baka ikaw ang tatay kung hindi ko pa nakikilala. Hindi pwede. Ako ang nag-isang anak ng pamilyang Ye, anak ng demonyo. Hindi pa ako patay. Gusto mo nang hatiin ang ari-arian ko. Master Ye, ako ang anak ni Lin Wanjon. Ano ba talaga ang relasyon ninyo ng nanay ko? Nagkaroon kami ng magandang panahon na magkasama. Baka ikaw ang tatay ko. Hindi ako ang tatay mo. Tito, bilang isang lalaking responsable, bakit hindi mo kayang aminin ang sarili mong anak na babae? Alam mo ba, noong araw, ako mismo ang iniwan, kahit na sa matinding panliligaw ko. Pumayag si Wanjon na maging kami, pero dahil sa pagtutol ng pamilya sa huli, at sa paghahangad ni Wanjon ng kalayaan, kaya iniwan niya ako. At nag-isang umalis. Sa mahabang panahon, hinahanap ko siya. Posible kaya na. Buntis na si Lin Hui bago siya umalis? Wala namang nangyari sa amin ni Wanjon. Ganong klaseng relasyon. Ano? Hindi tatay, hindi mo pa kayang hawakan ang babae. Sa akin ka na lang, matuto ka kung paano manligaw. Ano ba alam mo? Tunay na pag-ibig ang sa amin ni Wanjon. Tunay na pag-ibig, naiintindihan mo ba? Sino nga ba talaga ang tatay ko? Ito, hindi ko rin alam. 20 taon na ang nakalipas nang iwan niya ako. Hindi na kami nakita muli. Huwag kang malungkot, Tito. Kung ikukumpara sa tatay kong isang gago. Mas magaling ka. Kung ikukumpara sa tatay mo. Makapal ang mukha, pero wala namang nakuha. Ako naman, kahit papaano ay naantig si Wanjon. Nahawakan ko pa ang kamay niya. Ito, Tito, paano ba? Naging makapal ang mukha ng tatay ko? Sabihin mo ng detalyado. Panginoong Ye. Dahil may connection kayo sa aking guro, mangyaring ipahiram ang Heshu. Subang ligtas ang aking guro. Pamangkin, alam mo naman, ang Heshuwu ay pamanang kayamanan ng aming pamilya Ye. Hindi ko may bibigay. Ay, tama ang sinabi mo, tatay. Ang Heshuwu ay pamanang kayamanan natin. Paano natin ibibigay ng basta-basta sa isang dayuhan? Tumahimik ka, gago. Bakit mo naman ako sinisigawan? Ayon sa alituntunin ng aming pamilya Yi, ang Heshuwu ay hindi maibibigay sa dayuhan. Subalit, kung ito ay sa kapamilya namin ng pamilya Ye. Panginoong Ye, magsalita ka ng diretsyo. Nais kong ampunin si Chiao Hui bilang aking anak sa labas. Anak sa labas? Tatay, hindi mo ba natulugan ang nanay niya? Pati ba naman ang anak niya? Ano ba ang sinasabi mo? Huwag kayong magkakamali. Nais kong bumawi sa mga panghihinayang noon. Sapagkat si Lin Hui ay anak ni Wanjon. Kung ampunin ko siya bilang anak sa labas, hindi ba siya ay magiging aming magkasamang anak ni Wanjon at ko? Ano ba talaga ang itsura ng guro mo? Hindi lang ang tatay ko. Pati ang Panginoong Ye, kahit ilang taon na ang nakalipas, hindi pa rin makalimutan. Iyan ang tunay na pag-ibig. Mga squatter na tulad mo. Ano ba ang alam mo sa tunay na pag-ibig? Sino ang nagsabi? Tunay na pag-ibig ang sa amin ni Chuyer. Lumayo ka sa akin, nakakainis ka kapag nakikita kita. Xiao Hui, gusto mo ba? Maging aking inaanak? Ituturing kitang pa ang sariling anak ko. Ito. Tito, uminom po kayo ng tsa. Mabuti. Hinati ka kasi sa pagkakaroon sa bangon ng bahay. Mula ngayon, ikaw at si Lin Hui ay magiging isang pamilya na. Tama, Master Ye. Dahil magkakapamilya na tayo, yung Hishuwu, maaari na bang ibigay sa amin? Sage. Siner, pumunta ka sa Silidyaman. Kunin mo ang 10,000 taong gulang na Hishuwu. Opo, Sandali. Tito, itong Hishawu, para sa akin, tama ba? siyempre naman. Senior, ang Hishawu ay ibinigay sa akin ni Master Yi. May kasunduan tayo ng kasal, di ba? At saka, kailangan natin ng Hishuwu para iligtas si Master. Pero, hindi pa tayo nagkakaroon ng tunay na relasyon bilang mag-asawa. Hindi pa tayo matatawag na isang pamilya, maliban na lang kung... Maliban na lang kung ano? Maliban na lang kung ngayon na tayo magtalik. Kung hindi, hindi ko ibibigay sa iyo ang Hishawu. Sige, payag ako. Payag akong makipagtalik sa'yo. Ang galing, senior. Mula ngayon, akin ka na. Huwag kang makikipag-usas sa ibang babae. Ano ang tinitingnan mo? Ikaw ang tinitingnan ko. Huwag mong isipin hindi ko alam. Gusto mong agawin ang senior ko. Akala mo ba lahat katulad mo, laging iniisip ang pagtatali? Parang 800 taon nang hindi nakakita ng lalaki.
Kapag nag-aanak na ako, walang sinuman ang makakaagaw kay Senior. Sa akin. Walang hiya. Sino ang sinasabi mo? Ulitin mo. Ikaw ang sinasabi ko. Santo, suntukin mo ng malakas. Huwag lang hilahin ang buhok. Punitin din ang damit. Nagsuntukan na sila. May oras ka pang mag-selfie. Hindi naman dahil sa akin sila nag-away. Tumigil na kayo. Tigil. Senior, sabihin mo, ako ba o siya ang gusto mo? Yang Shen, sabihin mo, ako ba o siya ang gusto mo? Ako. Sabihin mo. Ay. Gusto ko kayong dalawa. Kayo ngayon ay magiging pamilya ko na. Lahat sila asawa ko, walang malaki o maliit. Bastos. Walang hiya. Ang galing. Bakit ngayon ko lang nalaman na ganyan ka pala kagaling? Huwag kang magsaya sa kalagayan ko. Tulungan mo nga ako. Panatilihin mo silang dalawa. Hayaan mo sa akin. Cheer! Si Liang Chen talaga ay hindi mabuting tao. Umalis ka. Lin Hui, bakit hindi na lang tayo ang magsama? Umalis ka. Anong pinagtatawa mo? Tinutulungan kita tapos tatawanan mo ako? Alam ko ang balak mo. Ah, hindi ko sinasabing hindi kayo magaling. Pero pagdating sa pagpapasaya sa babae, ako ang magaling. Kung kaya mo, ikaw na. Anong gagawin mo? Ay, Chuir, alam mo naman, ang pamilya Ye. Ay ang pangunahing pamilya sa King Cheng. Kapag sumama ka sa akin, ikaw ang magiging pangunahing babae sa pamilya Ye. Anong masasabi mo? Gago. Naghuhukay ka pa ng lupa ko. Ang mabuting ibon ay pipili ng magandang puno para tumira. At saka, may linhuy ka na. Tama si Yetsin, Trier. Bakit hindi mo isipin na pakasalan si Yetsin? Para maging manugang mo ako at magkakapamilya pa rin kayo ng senior mo. Bakit hindi ikaw ang magpakasal sa kanya? Para lalong maging malapit. Ay, Sage, parehong kayong dalawa ang pakasalan ko. Junior sister, huwag mong kalimutang kunin agad ang Polygonum multiflorum. Uwi muna kami ni Swear sa Donghae at maghihintay sa'yo. Alice, halika, samahan mo ako para magsama tayo. Tulungan mo ako. Chuir, nakita ulit tayo. Jailway, anong balak mo? Paulit-ulit na sinisira ni Liang Chen ang mga plano ko. Kailangan niyang magbayad. Bilang babae niya, malas mo na nakilala kita. Huwag kang lumapit. Hindi ka. Pababayaan ni Liang Shen. Matatakot ba ako sa kanya? Junior sister, kahit makuha mo ang katawan ko, hindi mo makukuha ang puso ko. Kung akin na ang katawan mo, ang puso mo rin ay mapapasa akin. Walang makakatulong sa iyo ngayon. Halika na, magsama na tayo. Sige na. Kahit madumihan ang katawan ko, hindi ako susuko. Ikaw huwag kang lumapit. Hindi ka. Pababayaan ni Liang Shen. Natatakot ako sa kanya. Shiny. Huwag mong takutin ang Shiny ko, Shiny. Anong nangyari sa'yo? May nangyari kay Lin Chuer. Paano mo nalaman na may nangyari kay Swear? Hindi ko rin alam, parang may koneksyon ang aming puso. Paano kayo nagkakaroon ng koneksyon ng puso? Hindi ko alam. Hala, nawawala si Chuir. Baka totoong may nangyari. Hindi, baka totoong si Swear ay. Dinukot ni Jai Huide. Sino pa ba kundi ang matandang yun? Ang lakas ng loob mangdukot sa King Cheng. Parang hindi pinapansin ang pamilya Ye. Manugang, huwag kang mag-alala. Agad akong magpapakilos ng mga tauhan ng pamilya Ye. Kahit baliktarin ang buong King Cheng. Hahanapin ko siya para sa'yo. Salamat, Panginoon Ye. Si Hui ay aking ampon na anak, ikaw ay aking manugang. Pamilya tayo, huwag kang mahiya. Swear, ikaw ba yan, Swear? Yi Liang Chen.
Hulaan mo kung kanino nasa kamay ngayon si Lin Tsuyer. Jai Rudy. Yilayang Chen, iligtas mo ako. Jairide, huwag mo akong hawakan. Sewer, Jai Rudy, huwag mo siyang hawakan. Sinabi mong huwag. Huwag? Hindi lang hahawakan. Papakasalan ko pa siya. Lakas ng loob mo. Kung gusto mong iligtas si Lin Tsuyer, dalhin mo ang 10,000 taong gulang na Hishuwu. Papalitan siya. Kung hindi, Huwag mong punitin ang damit ko, huwag mo akong hawakan. Jai Rudy, huwag mo siyang hawakan kung hindi. Hindi mo rin makukuha ang 10,000 taong gulang na Hishuwu. Sigish, bukas ng umaga, sa abandonadong pabrika sa labas ng lungsod. Yilayang Chen, huwag kang pumunta. Ito ay isang bitag. Tumahimik ka, babaeng hamak. Sewer, hey. Ang talagang tuso nitong G. Ruidi. Nagpatawad pa sa labas ng lungsod para magpalitan. Paano kung ipakilos ang mga tauhan? Palibutan ang buong labas ng lungsod. Ganito. Hindi na makakatakas si G. Ruidi, hindi pwede. Bakit? Ang ibig kong sabihin, kapag napilitan ang aso, tumatalon pa sa peder. Paano kung masyadong mapilit, biglang patayin ang hostage? Ama ba? Ano ang gagawin? Talagang ipapalit ang gamo sa tao. Paano naman ang nanay ko? May paan ako. Hindi ba pwedeng maging matalino ako minsan? Ano na paraan mo? Sabihin mo na. Gusto ni Jirwide ng Hishuwu, di ba? Kaya ibigay natin sa kanya. Kalokohan. Oh. Naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Ano nang pinag-usapan ninyo? Sikreto lang. Halika, ito ang ating pamanang kayamanan. Ang 10,000 taong Hishuwu. Ganito ba talaga itsura ng 10,000 taong Hishawu? Senior, sasama rin ako. Hindi masyadong mapanganib. Master Ye, ipagkakatiwala ko sa iyo ang junior sister ko. Ingat kayo sa biyahe. Yunlin, tayo na. Sino yan? Ganitong klaseng basura, nag-asta pang kidnapper. Huwag nang mag-aksaya ng oras, mas importante ang pagliligtas. Ikaw ang umakit sa kanila, ako ang magliligtas. Bakit ako ang mambibiktima? Ikaw ang magiging bayani. Hindi ka ba natatakot sa aking mga karayom? Sedge, matalino ka. Ayong dalawang tanga, habulin niyo ako. Tumigil kayo. Swear, ililigtas kita. Yiliang Chen, hindi mo inaasahan to, di ba? Yiliang Chen, hindi ko na kaya. Gamitin mo na ang banal na karayom. Bakit hindi mo siya matalo? Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, ayos lang. Hindi naman tinamaan ang mahalagang parte. Inatake niya ako ng patalikod. Lalaki ka naman, nang atake pa ng patalikod. Kawalang hiyaan yan. Ang nagwawagi ang hari, gagawin ko ang lahat para manalo. Tigilan na ang pagdaldal, dala na namin ang gamot. Nasaan si Swear? Yiliang Chen, ngayon ka pa lang. Naalala ang iyong kasintahan. Pero hindi ko pa siya nagagamit. Ilabas niyo siya. Swear, Nasaan ang 10,000 taong Hishuwu? Bilisan niyo at ibigay sa akin. pakawalan mo muna siya. Huwag niyo siyang bigyan. Tumahimik ka. Swear, Ibigay mo sa akin ang gamot. Kung hindi, papatayin ko siya ngayon din.
Sige, ibibigay ko. Swear, ayos ka lang ba? Liang Shen, nasugatan ka. Maliit na sugat lang yan, basta't okay ka. Hindi ito lugar para mag-usap. Umalis na tayo bago niya tayo makita. Bilisan mo. Tumigil ka. Binigay ko na sa'yo ang gamot, ano pa ang gusto mo? Sigurado ka bang iwan mo siya? Junior sister, Senior brother, tulungan mo ako. hindi ka ba sa family? Paano ka nahuli ni J. White? Si Yexin, ang gago, siya ang nagtaksil sa akin. Ano? Si Yexin? Diyos ko, hallelujah, kahit anong Diyos. Sana ligtas na makabalit si senior brother. Anong ginagawa mo? Tia Ohui, ngayon na pinsan na kita. Ako na ang kuya mo. Yung mga nakaraan, kalimutan na natin yan. Halika. Ikaw. Kumusta? Masarap ba ang saa? Ang bango talaga. Anong balak mo? Ano pa ba? Gagawin ko ang gusto ko. Huwag. Halika na. Huwag, please. Kanina nakita kong uminom ka rin. Bakit wala kang nangyari? Uminom na ako ng antidote ng maaga. Gago ka. Bitch, hindi mo inaasahan, no? Sa huli, nasa akin ka pa rin. Hindi ka pababayaan na senior brother ko. Senior brother. Si Jill White, naghanda na siya ng ticket sa labas ng bayan. Hindi alam kung makakabalik pa ang senior brother mo. Baka hindi na siya makabalik. Magsinungaling ka. Siguradong ligtas na makakabalit si senior brother. Huwag mo akong sisihin. Wala akong magagawa, nalason ako ni Jill White. Kailangan kong sundin siya, pero huwag kang mag-alala, bago kita ibigay kay Jill White. Gagawin ko ang gusto ng senior brother mo. Tutuparin ko ang pangako mo. Maging asawa kita. Huwag. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang mag-alala, magiging maamo ako. Yetsin, kapag hinawakan mo ako, kahit maging multo ako, hindi kita pababayaan. Mabuti, gusto kong habang buhay mong tandaan, halika, baby. Aray! Sino yan? Hindi mo ba alam na abala ako? Bakit ka tumatawag? Ako to. Gearwide, kumusta? Nakuha mo na ba? Nakuha ko na. Handa na akong matulog sa kanya. Gago, sinong nagpahintulo sa'yo na hawakan siya? Ayaw mo na ba ng antidote? Ay, huwag. Ako. Ipapadala ko na siya sa'yo ngayon. Tandaan mo, ibigay mo siya sa king buo. Kung hindi, sige, iyak na ibibigay ko siya sa'yo ng buong buo. Muntik na. Yetsin, hindi ba gusto mong matulog sa akin? Halika. Kung may lakas ka, subukan mong hawakan ako. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang magyabang. Akala mo ba kung ano ang balak ni Jirwide? Palang makuha ka, at gamitin para ipangbanta kay Liang Chen. Yetsin, hindi pa huli ang lahat para bumalik ka. Bumalik? Huli na. Ang buhay ko ngayon, nasa kamay na ni Jirwide. Yetsin, maniwala ka sa akin. Magaling sa medisina ang kuya ko. Totiu. Hindi. Ipiliin kong maniwala kay Jirwide. Gago,
Karapat dapat kang maging aso ni Jerry White. Jerry White, ako ang may kasalanan sa'yo. Kung magalit ka sa akin may buhos, pakawalan mo ang kapatid kong babae. Kung pakakawalan ko lang basta-basta, hindi ba ako mapapahiya? Jerry White, alisin mo ang maruming kamay mo. Huwag mong hawakan ang kapatid ko. Yiliang Chen, natatakot ka na? Hindi ko akalain na may takot ka rin pala. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Yiliang Chen, paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Gugustuhin kong lumuhod ka sa harap ko at humingi ng tawad, parang aso. Kuya, huwag mo akong intindihin. Gamitin mo ang iyong mga karayom at saktan mo siya. Yiliang Chen, halika, gamitin mo ang mga kayo mo sa akin. Kung tunay kang lalaki, hapin mo ako ng mag-isa. Ginagamit mo ang babae bilang panangga? Nakakahiya ka. Tigilan mo ang mga salita mo. Luluhod ka ba o hindi? Luluhod. Luluhod ako. Yiliang Chen, hindi ko inakalang dating ang araw na ito para sa'yo. Jerry White, napakababoy mo. Baboy ako. Yiliang Chen, gusto ko ngayon ay hubarin mo ang kanyang damit. Sorpresa ba? Hindi mo inaasahan. Paano ito nangyari? Maaari na kayong kumasok. Yexin, ang puno ng pamilyang Ye. Yetsin, ikaw ang nagkanulo sa akin. Hindi ngayon talaga hindi ako. Ang punto, gago. Itaas mo ang ulo mo, huwag kang magpahiya sa akin. Wala na akong anak na tulad mo. Ako nga, ano ngayon? Ginamit mo lahat ng paraan, kaso nakalimutan mo ang aking ninong. Bastos, karapat dapat ka lang maging aso ni Jerry White. Tumahimik ka. Ako si Yetsin, hindi ako aso. Ang kamatayan lang naman, kung sakali, sasabak na lang ako. Kay Jerry mabuti ang sinabi. Atay, Ninong, atay. Akala ko ba lumabas ka ngayon? Kanina, nang tutol ka sa pag-ikot sa suburb, nahulaan ko na. May tinatago ka. Sinadya kong lumabas para bigyan ka ng pagkakataon. Magpakita ka ng baho. Atay, ibig sabihin. Nandito ka pala. Kanina, nang balak mo. Lapastanganin si Xiao Hui. Handa na akong linisin ang hanay. Buti na lang at nagbago ka sa huli. Atay, nagkamali ako. Talagang karapat dapat maging puno ng pamilyang Ye, totoong matalinong matanda. Pero gusto mo akong patayin, hindi ka ba natatakot magalit ang Chanmen? Taga Chanmen ka pala. Natatakot ka na ba? Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? 20 taon na ang nakalipas. Sinugod at binigyan ako ng malubhang sugod ng pinuno ng Chanmen. Bagong galit at lumangput, ngayon ko sisingilin sa iyo. Hala, tataka siya. Yiliang Chen, magkikita pa tayo. Buti na lang mabilis siyang tumakbo. 20 taon na ang nakalipas. Sinugod ako ng pinuno ng Chanmen. Kaya't mayroon akong panloob na pinsala. Isusumbong ko rin ito balang araw. Hindi pa siya gaanong kalayo, habulin natin. Huwag nang habulin. Puso at mapanlin lang si Jerry White. Hindi madaling sundan. Hindi rin natin alam kung may kasama pa siya. Pero, ang Millennium Spirit Ginseng at 10,000 Year Freeze Floor Root ay nasa kanya. Sino nagsabing nasa kanya? Ikaw. Nandito ang tunay na Fleeceflower root. Ang dinala ni Jerry White ay ordinaryong Fleeceflower root na binili ko sa botika. Paano mo nailagay ang gamot sa ganoong lugar? Kung hindi dito, saan ko ilalagay? Sabihin mo, sino ang mag-akalang itinago ko ang Fleeceflower root sa aking singit? Iyon ang pamanang kayamanan ng aming pamilyang Ye, ilinalagay mo sa ganoong lugar. Kailangan iyon ng master ko para sa kanyang sakit. Nilagay mo pa sa ganoong lugar. Paano na ito kakainin ng nanay ko? Cheer! Bakit mo ako sinasaktan? Sinasaktan ka na nila. Kung hindi kita sasaktan, magiging kakaiba ako. Kung wala ako, Tama na. Kung hindi mo ako tutulungang mapatigil ang pagdurugo, mamamatay na ako. Senior, nasugatan ka. dalhin natin sa Yemanor para magpagaling. Dahan-dahan, junior sister. Liang Chen. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nasugatan. Senior,
Huwag ka nang magkapadala sa bukso ng damdamin sa susunod. Tama na yan. Anong oras na? Huwag na kayong maglalandian. Tulungan niyo na ako na malunasan ang lason. Anong minamadali? Eto na. Lason pala ng control spirit pill ang nakuha mo. Paano naging control spirit pill? Ano ang control spirit pill? Ang control spirit pill ay pinagbabawan na teknik ng Janji Sect. Sa pamamagitan ng pill, nakokontrol nito ang pag-iisip ng tao. Paano nalaman ni Jirwai ang sikreto ng inyong Chanji Sect? Baka naman, Impossible. Sa aming Janji Sect, isa lang ang tagapagmana. Bukod sa aming master at ako, kahit si junior sister ay hindi marunong. pwede bang huwag niyo munang isipin si Jirwai? Saan ba niya natutunan ang ipinagbabawal na teknik? Ang lason na ito. Kaya niyo bang lunasan o hindi? Kaya, Pero ano? baka mawalan ka ng kakayahang makipagtalik sa hinaharap. Ano? Mawawalan ng kakayahang makipagtali. Nagawa ko lamang mabawi ang 10,000 year Hishuwu. Kasalanan ko ang lahat. Ngunit hindi ko nasakop ang pamilya Ye. Seix na. Ito ang 10,000 year Hishuwu. Niloloko ka na, hindi mo pa alam. Angal ka. Wala kang silbi. Maawa po kayo, Panginoon. Walang kwentang tulad mo, kahit itago kita, nakakahiya lang. Seix na. Malubha pa ang sugat ko. Kailangan pa kita sa hinahara. Kung hindi, salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad sa buhay ko. Handa akong magsakripisyo at maglingkod sa inyo ng buong puso. Igilan mo na ang daldal. Ang pinakamahalaga ngayon ay makakuha ng paan para makuha ang Hishuwu. Mula kay Yiliang Chen. Papuntahan ko na ngayon para agawin. Bumalik ka rito. Pwede bang gamitin mo ang utak mo? Lumapit ka rito. Ang galing-galing talaga ng amo sa pagkakataong ito. Si Yiliang Chen ay talagang hindi makakalayo sa palad mo. Impotent, tatay, ayaw ko maging impotent. Sabihin mo na, iligtas mo ako, pamangkin. Wala na bang ibang paraan talaga? Kahit hindi siya magaling, pero ang pamilya namin ay 3 henerasyon na isang lahi lang. Ginoong Ye, nagbibiro lang ako kanina, tinatakot ko lang siya. Biro? Sobra ka naman. Lanan, Alam ko na ikaw ay talagang isang buhay na Diyos na medisina. Ikaw ang magaling na doktor na si Ji. mabuti naman at nakikilala mo ang sarili mo, Yunlin, hubarin mo ang damit niya. Ano? Huhubaran? Paggagamot lang, bakit kailangan maghubad? Ano ba alam mo? Gamitin ko ang sikretong paraan ng Tianjimen para palisin ang lason. Ano ang kinalaman ng paghuhubad yan? Para mabawasan ang hadlang at mabawasan ang pagod ng lakas. Bastos. Walang hiya. Talagang control God Bill. Ginoong Ye, huwag na kayong maghatid. Sa pagkakataong ito, maraming salamat sa pagliligtas, pamangkin. Kung hindi, delikado na ang pamilya Ye. Sa hinaharap, kung may kailangan ka, ang pamilya Ye ay tutulong. Ginoong Ye, pakiusap, bantayan mo rin para sa akin ang 100-year human-faced flower. At ang balita tungkol sa Tianmen. Sigish, sa hinaharap, bumisita ka palagi, dito palagi ang tahanan mo. Paalam na, Amain. Ang junior sister at 6-year ay may telepathic connection. Si Jai White ay marunong din ng forbidden technique ng Tianjimen. Ano kaya ang connection nito, Swear? Parang hindi ko pa talaga nakikita ang nanay mo. Ayon sa tatay ko, namatay ang nanay ko noong. Napakabata ko pa. Namatay? Saan inilibing? Hindi ko alam, hindi ako kailanman dinala ng tatay ko. Para mag-alay sa puntod ni nanay. Senior brother, bakit mo ito tinatanong? Hula lang, lahat ay malalaman lang pag nakabalik na tayo sa East Sea. At nakita ang tatay ni Swear, saka pa makakasigurado. Ang tatay ko, tatay. Oy, nakabalik na kayo, AMM. Tatay, tulungan kita.
Ay, hindi na, kakabalik mo lang, pahinga ka na sa taas. Okay lang, hindi ako pagod. Halika, ito sa iyo. Ang saya-saya. Gusto ko rin magkaroon ng tatay. Si Aohui, mabait ka, alagaan kita, junior brother. Anong gagawin mo? Suntukin mo siya para sa akin. Nababaliw ka ba? Yun ang tatay ni Chuir. Nagdududa ako, may connection siya sa aming Chanjimen. Gusto kong subukan. Marunong ba talaga siya ng martial arts? Huwag mo akong ilagay sa alanganin. Huwag kang mag-alala, ako ang sasagot kung may mangyari. Yunlin, may problema? Ito, pesensya na. Yunlin, bakit mo ako sinuntok? Yunlin. Yunlin, nababaliw ka ba? Hindi ako, si Yiliang Chen. Hindi ikaw. Nababaliw ka ba? Paano mo siya nasuntok? Yiliang Chen, hindi mo ba sinabi? Ano na sinabi ko? Kahit tama ka. Kahit may problema ako kay Xuer, hindi mo dapat sinuntok si Tito. Yunlin, hindi ko akalain na ganyan ka pala. Umalis ka rito. Hindi ka welcome sa Baikautang. Naiintindihan mo ako. Naiintindihan mo ako. Si Yiliang Chen. Si Yiliang Chen. Alam namin hindi mo sinasadya. Si Tito Lin ay nakatatanda. Papatawarin ka niya, hindi ka niya papatayin. Hindi rin kita tutusukin ng karayom. Wala namang malaking problema. Mga galos lang yan, gagaling din yan pagkatapos ng ilang araw. Yunlin, buti na lang walang nangyari sa tatay ko. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Nabigla lang si Yunlin, hindi mo siya masisisi. Anak, tumayo ka na. Tatay, ganyan ka palagi. Inaapi ka na ng iba. Tapos ikaw pa ang nagtatanggol sa kanila. Magpakumbaba ka, mas magiging maayos ang lahat. Parehong sa pasyente at sa kaibigan. Dapat mas mapagpatawad tayo. Tito, ang bait mo talaga. Si Yiliang Chen ang gago. Siya ang nag-utos sa akin na suntukin ka. Sinubukan niya akong pag-test kung marunong ka ng martial arts. Hindi ko sinasadya, gusto ko lang subukan. Kung marunong ng martial arts si Tito. Si Yunlin ang sumuntok ng malakas. Ang tatay ko, hindi talaga marunong ng martial arts. At saka, bakit mo sinubukan ang tatay ko? Nagdududa ako, si Tito ang tatay ni Lin Hui. Ano na sinasabi mo? Yaliang Shen, ano na pinagsasabi mo? Paano naging tatay ni Lin Hui ang tatay ko? Noong nakidnap ka, may naramdaman ang Shemi. Sa pamamagitan nito ng telepathy sa tingin ko. Magkapatid kayo sa dugo. Ibig mong sabihin, si Lin Tsui ay aking tunay na kapatid na babae. Ama, totoo ba ito? Ako ang ama ni Lin Hui. Ang asawa rin ni Lin Wanjon. Ikaw talaga ang aking ama. Kung gayon, bakit mo, kami ng aking ina ay iniwanan mo? Hindi ko kayo iniwan, ikaw at ang iyong ina. Noong taong iyon, umakyat ako sa bundok para mamulot ng halamang gamot. Gising ka na. Diyosa, aking kapatid na babae. Matapos akong gisingin ni Wanjon. Nanatili ako sa bundok para magpagaling. Sa iyong ina, nagkaroon ako ng damdamin. At ipinanganak si Natsuier at ikaw. Ikaw talaga ang aking ama. Buhay pa ang aking ina. Kung gayon, sa lahat ng mga taong ito, bakit hindi niya man lang kami hinanap? Dahil sa Chen Jimen, may lumitaw na taksil. Taksil. Ngunit ang Genji-men sa bawat henerasyon ay isa lamang ang tagapagmana. Ang taksil na iyon ay ang anak ng dating pinuno ng Chen Jimen. Dahil walang kakayahan sa pag-aaral ng martial arts, ipinasa ng pinuno ang mga sining at medisina. Kay Wanjon. Hindi makontento ang taksil, ninakaw niya ang ipinagbabawal na sining at nagdulot ng pinsala. Ano ang nangyari pagkatapos? Pagkatapos, upang linisin ang pinto, ang iyong ina ay nagtalo sa taksil at pareho silang nasugatan. Kailangang magtago upang umiwas sa panganib. Ako, upang ipagpatuloy ang Baikautang, kailangang humiwalay sa inyo. Ngunit ama, bakit mo ako nilinlang at sinabing patay na ang aking ina? Una, dahil galit sa akin si Wanjon.
dahil ayaw kong magtago para sa Baikautang. Dinala niya si Lin Hui at umalis. Pangalawa, upang maiwasan na malaman ng taksil ang aming koneksyon. Sa Tianjimen at salakayin kami. Sino ba talaga ang taksil ng Tianjimen? Hindi ko rin alam. Nabalitaan ko lang na upang labanan ang Tianjimen, bumuo siya ng sariling grupo. Inawag itong Tianmen at siya ang naging pinuno. Siya ang sumugat sa aking ina. Noong mga panahong iyon, nasugatan din siya ng iyong ina, ngunit ninakaw niya ang result ng buhay na pampahaba ng buhay ng Baikautang. Sa mga nakaraang taon, narinig ko na nag-ipon din siya ng mga sangkap para sa buhay na pampahaba ng buhay. Sa palagay ko, baka gumawa siya ng gamot para sa sarili. Ako, si Elaine Chen, ay nanunumpa dito. Nalilinisin ko ang pinto ng Tianjimen at wawasakin ang Tianmen. Gusto niyo bang wasakin ang Tianmen? Nakakatawa. Jairuide, naglakas loob ka pang lumitaw. Bakit hindi ako lalabas? Kayong lahat ang nagkasala sa Tianmen. Dapat kayo ang matakot, hindi ba? Binabalaan kita, huwag kang masyadong mayabang. Donghei. Ay teritoryo ng aming pamilyang yon. Huwag magkakamali, ako ngayon ay narito upang makipag-usap sa inyo tungkol sa pakikipagtulungan. Pakikipagtulungan? Anong pakikipagtulungan? Mga tauhan. Ito ay 1,000 taong gulang na espiritual na ginseng at 100 taong gulang na mukha ng tao na bulaklak. Ano ang ibig mong sabihin? Mayroon tayong 10,000 taong gulang na hishubu, mayroon ang 5,000 taong gulang na espiritual na ginseng, at 100 taong gulang na mukha ng tao na bulaklak. Bakit hindi tayo magsama-sama sa paggawa ng elixir? Ngunit, pagkatapos ng paggawa, kailangan ko ng 2 piraso. Isang palayok ay maaaring makagawa ng hanggang 3 piraso, at hindi pa sigurado kung magtatagumpay. Wala kayong pagpipilian. Sige, sumasang-ayon kami. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Gusto kong makita ang pinuno ng Tianmen. Tawagin ang aming pinuno? Siyempre maaari. Ngunit, kailangan munang matapos ang elixir ng pagpapatuloy ng buhay bago pag-usapan iyon. Bakit? Napakaraming bakit. Kung ayaw ninyong makipagtulungan, huwag na lang. Umalis na tayo. Sandali. Sige, sumasang-ayon ako. Ngayon mo lang nalaman na sumang-ayon? Huli na. Gusto mong umatras? Upang maiwasan ang inyong mga lalang. Kailangan ko ng isang bagay bilang garantiya. Ang lihim na sining ng Tianjimen. Nais mo pang maghangad ng lihim na sining ng aming Tianjimen? Sinabi ko na, wala kayong pagpipilian. CJ, ibibigay ko sa'yo. Kapatid, Lahat ng ginagawa ko ay para iligtas ang aming guro. Sandali. Paano nakuha ang 100 taong gulang na mukha ng tao na bulaklak na ito? Siyempre, sa bawat ilang panahon, pumapatay ng isang tao at dinidilig ng dugo ng tao upang tumubo. Jerwide, ikaw at ang Tianmen ay gumawa ng napakaraming kasamaan. Lahat kayo ay dapat mamatay. Nababaliw ka na ba? Ayaw mo na bang iligtas ang guro? Liang Chen, huwag magpadalos-dalos. Gawin muna natin ang elixir ng pagpapatuloy ng buhay. Ang pagliligtas kay Wanjun ang mas mahalaga. kapatid, huwag magpadalos-dalos. Jerwide, swerte mo ngayon. Liang Chen, gawin muna natin ang elixir. Pagkatapos ng paggawa ng elixir, saka kita ayusin. Tara na. Liang Shen, napakapadaldal mo. Naiinis talaga ako kapag naiisip ko ang mga kasamaan ng Tianmen. Nakakagalit talaga. Senior, kahit gusto mo labanan ang Tianmen, pagalingin muna natin si inay. Uncle, sana paggaling mo, mag-alchemy ka na kaagad. Tiyak na magtatagumpay si tatay, huwag kang mag-alala. Nabigo. Ano? Paano nabigo? Hindi ko rin alam, sinunod ko naman ang mga hakbang sa alchemy book. Bigla na lang lumakas ang apoy. Nasira ang alchemy furnace. Paano na si inay? Huwag magpanik, may oras pa, makakahanap pa tayo ng mga halamang gamot. Paano kung mabigo ulit?
Liang Shen, bakit hindi ka pa natutulog? Nakatunganga ka lang dito mag-isa. Iniisip ko kung tigilan ko na ang paghahanap ng halamang gamot. Umuwi na lang ako sa bundok para samahan si Master sa huling mga araw niya. Liang Shen na kilala ko. Mukhang pasaway sa labas, pero matatag ang loob sa totoo lang. Hindi basta-basta susuko. Salamat, Sweer. Ano ba ginagawa ninyo? Junior sister, bakit hindi ka pa natutulog? Nagtatagko pala kayo ng hindi ko alam. Xiaowi, tingnan muna ako. Ayaw kong makinay, nagtiwala ako sa'yo. Nagluloko ka pala sa likod ko. Nang akit ng lalaki ko, karapat dapat ka ba sa ate ko? Xiaowi, pakinggan mo muna ako. Ayaw kong makinig. Ayos ka lang ba, Sweer? Lindsay Owi, sobra ka na. Ako ang sobra. Kayo ang sobra. Sabihin mo, ako ba o siya ang pipiliin mo? Xiaowi, tama na yan. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na kami magkasama ni Senyor. Dapat noon pa. Junior sister, tama na, ate mo siya. Paano mo siya nasaktan? Senyor, hindi ko sinasadya. Tinatanong mo kung sino pipiliin ko. Siya ang pipiliin ko. Si Sweer lang ang mahal ko. Hindi ka ba nangako kay nanay na pakakasalan mo ako? Sinungaling ka. Ano ngayon kung nagbago ang isip ko? Liang Chen, galit ako sa'yo. Ayaw ko nang makita ka. Liang Shen, paano mo nasabi yan kay Xiaowi? Sweer, maniwala ka sa akin, kanina lang. Sige, unahin natin kunin si Xiaowi. Bago tayo mag-usap. Tatay, pagod ka na sa buong araw. Magpahinga ka ng maaga. Kami na ang bahala. Para mahanap si Xiaowi. Sige, mag-ingat kayo. Pwede na tayong kumilos. Xiaowi, ate mo ito, lumabas ka na. Junior sister, kanina, kasalanan ko, lumabas ka na. Liang Shen, magkahiwalay na lang tayong maghanap. Mag-ingat ka, tawagan mo ako kapag may problema. Xiaowi, huwag ka nang. Magpalaboy-laboy, uwi na tayo sa bahay. Gyrewide, ikaw pala. Lindsay, nahuli na naman kita. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo. Liang Shen, tulungan mo ako. Liang Chen, nasaan si Natsuir at Xiaohui? Hindi pa ba sila nakakauwi? Mula nang sumama sa iyo kagabi, hindi na sila nagpakita. May nangyari kaya sa kanila? Liang Shen, tulungan mo ako. Ibigay mo ang life-extending elixir. Kung hindi, papatayin ko sila. Huwag mong saktan ang anak ko. Kung gusto mong iligtas ang anak mo, dapat si Liang Chen lang ang magdala ng life-extending elixir para palitan siya. Ano ang nangyari, Uncle? Malala, nahuli si Chuir. Gusto ka nilang pumunta mag-isa at dalhin ang life-extending elixir para palitan siya. Hindi ba nasira ang life-extending elixir? Nga. Paano na si Chuir? Huwag kang mag-alala, Uncle. Huwag muna tayong magpanik. Hindi pa alam ni Gyrewide na nasira ang elixir. May pagkakataon pa tayong iligtas si Sweer. Gyrewide, lumabas ka. Liang Shen, umalis ka, bitag iyon. Putang ina mo. Sweer. Gyrewide, kapag hinawakan mo pa siya, hindi mo makukuha ang life-extending elixir. Tingnan natin. Paano mo i-explain sa amo mo? Liang Chen. Ibigay mo ang life-extending elixir at mga karayom. Palalayain ko kayo. Ano sa tingin mo?
Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung ganoon, ibigay mo muna ang iyong silver needles. Pagkatapos, magpapatuloy tayo sa transaksyon. Ye Liangshen, huwag kang makinig sa kanya. Kung magdadaldal ka pa, papatayin kita. CJ. Pumapayag ako. Palayain mo si Xuer at sa'yo na ang life-extending pill. Yiliang Chen, akala mo ba hindi ko alam na peke ang life-extending pill mo? Paano mo nalaman na peke ito? Siyempre, ako ang nagsabi sa kanya. Tito, kayo po pala. Narito kami sa inyo, Pangulo. Pangulo. Ikaw ang pangulo ng Tianmen. Mukhang hindi ka naman masyadong tanga. Tatay, ikaw ang pangulo ng Tianmen? Wala talagang trader sa Tianji Sect na 20 taon na ang nakalilipas. Ang nagnakaw at nag-aral ng mga ipinagbabawal na sining ng Tianji Sect at nakipaglaban sa aking guro hanggang sa pareho silang nasugatan. Ay ikaw pala. Tatay, totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Noong mga panahong iyon, nagkakilala at nagmahalan kami ng iyong ina. Pagkatapos, ipinanganak kayo ni Lin Hui. Iyon ang panlilinlang na aking binala. Nang habulin ako ni Lin Wanjun. Pareho kaming nasugatan. Tatay, hindi ito totoo. Nagsisinungaling ka lang, di ba? Xuer, hindi mo ba naiintindihan? Ang mga taong may malaking pangarap, hindi nagpapatali sa maliliit na bagay. Kung tama ang hula ko, matagumpay mong nagawa ang life-extending pill. Tama ka. Nainom ko na ang isang life-extending pill. Bumalik na ang aking lakas. At may konting kontribusyon ka rin. Talagang taksil ka. Hindi ka pababayaan ng aking guro. Ang iyong guro, akala mo ba mabait ang iyong guro? Noong mga panahong iyon, siya ang pumatay sa iyong mga magulang. Ano ang sinasabi mo? Paano papatay ng aking guro ang aking mga magulang? Huwag mo akong subukang lokohin. Nang malaman ni Lin Wanjun, na nagnakaw ako at nag-aral ng mga ipinagbabawal na sining ng Tianji Sect, tinugis niya ako. Wanjun, sa ngalan ng ating pag-asawa, bakit mo ako kailangang patayin? Hindi lang nagnakaw at nag-aral ng mga sikreto ng Tianji Sect, may ambisyon ka pang maghari sa mundo. Ngayon, ipagawagi ko ang mga tao sa mundo. At lilipulin ka na, salot na ito. Dahil hindi mo na pinahalagahan ang pagmamahalan nating mag-asawa, huwag kang magtaka kung magiging malupit ako. Putangin ng lalaki ka, huwag kang tatakbo. Lin Wanjun, dahil sa iyo, namatay ang dalawang inosenteng ito. Anong karapatan mo para habulin ako? Akiusap. Iligtas mo ang anak ko. Anak. Anak, ano ang pangalan mo? Yeliang Ken. Ako yon. Pagkatapos, pinagplanuhan ni Lin Wanjun na habulin ako. Matapos maging talo ang pareho, nagtago na lang ako kasama mo at ni Lin Hui. Kawawa ka, sa loob na napakaraming taon. Tinuring mong ina ang isang magnanakaw nang hindi mo alam. Hindi ako. Huwag mo ako lokohin. Bakit ko lilinlangin ka? Gusto ko lang, bago ka mamatay, maging isang multong may alam sa katotohanan. Liangshen, tumakbo ka na. Huwag na kayong mag-away, pakiusap, huwag na kayong mag-away. Tatay, pakiusap, patawarin mo na siya. Jieruite, tama na ang paglalaro. Tumigil ka. Yiliang Chen, mamatay ka na, tumigil ka.
Sino ang nag-utos sa iyo na patayin? Amo, paulit-ulit na sinisira ng batang ito ang mga plano natin. Papatayin ko siya. Hindi ko kayang lunukin ang galit na ito. May silbi pa ang batang ito. Gusto kong pilitin siyang sabihin kung saan nagtatago si Lin Wanjun. Tapusin si Lin Hui para wakasan na ang panganib. Makukuha pa natin ang mana ng Changisek. Bakit pati ang ina at kapatid mong babae ay hindi mo pinatawad? Ang putang iyon, hindi na niya pinahalagahan ang pagmamahalan nating mag-asawa. Pabigat lang siya kung itatago. Una, putulin ang mga litid ng kanyang mga kamay at paa. Pag-usapan natin ito ng detalyado pag-uwi, Sage. Huwag. Sino ang nanlilinlang? Gumamit ng hininga para kontrolin ang mga karayom, Lin Wanjun. Ako yon, kapatid, sinagip ka namin. Kapatid, ayos ka lang ba? Lin Wanjun. Matagal na tayong hindi nagkikita. Sa wakas lumabas ka na. Linye, ang pagkakatiwala ko sa'yo noon. Ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Sa ngayon, hindi ka talaga kalaban. Subukan mo. Tatay, Pangulo, ano ang gagawin natin? Umatras na lang kaya tayo. Sige, atras. Guro. Guro, ayos ka lang ba? Inay, huwag mo akong takutin. Ayos lang ang nanay. Guro. Pinilit gumamit ng lakas ang guro, nasira ang mga panloob na organo. Baka hindi na umabot sa araw na ito. Kuya, tulungan mo ang nanay ko. Alam kong may paan ka. Tanging ang life extending pill ang makalitas, pero ang pill na yun, nasa iyong ama. Sino ang ama mo? Hahanapin ko siya. Ang ama ko ay si Linye. Si Linyi ang ama mo, ang pangulo ng 100 Herbs Hall. Siya ang mabuting tao na iyon? Ama mo? Paano napili ni Wanjun siya? Ano ang kulang sa akin kumpara sa kanya? Ang tunay na pagkakakilanlan ng aking ama ay ang pinuno ng Tianmen. Ang lalim ng pagtatago niya. Wala na bang pag-asa si Wanjun? Huwag mag-alala, may paraan ako. Anong paraan mayroon ka, batang lalaki? Huwag mong maliitin ako. Wala akong paan. Pero si Cheer meron. Swear, bakit ka nandito? Linchir, bakit ka pumunta? Hindi ka welcome dito. nandito ako para iligtas ang nanay ko. Ito ang life-extending pill na ninakaw ko sa aking ama. Mabait ka ba talaga? Nanay ko rin siya. Salamat, Swear. Mabuti, gumanda ang kulay ni Wanjun. Guro, Bakit biglang nagdugo ang nanay? May problema ba sa gamot? Paano nangyari ito? Linchir, siguradong pinadala ka ng iyong ama para saktan ng nanay ko. Hindi ako. Inagaw mo ang kuya ko, sasaktan mo pa ang nanay ko, papatayin kita. huwag magmadali, bunso. Dugo ng impeksyon ang inilabas ng guro, ligtas na siya. Inay, gumising ka na, inay. Inay, nagising ka na, natakot ako. Buhay pa ako. Guro, si Swear. Ang nagnakaw ng life-extending pill ni Linye para iligtas ka. Cheer. Ikaw ba si Cheer? Nanay, bakit mo ako iniwan noon? Hindi ko nang iwanan. Noong una, kinuha ka ni Linye. Ginawa kanyang panangga. Cheer. Mula ngayon, hindi na kita pababayaan. Inay, Cheer. Atay, bakit?
Ang ganda ng eksenang ito. Kung si Chier at Xiaohui ay anak namin ni Wan Yun, ang sa lintik kang lalaki, hayop, papatayin kita. 3 araw di pinapalo, aakyat sa bubungan. Guro, Tungkol sa pinagmulan mo ang tanong mo, di ba? sabi ni Linye, pinatay mo ang mga magulang ko. Habang hinahabol si Linye, nasawi ang mga magulang mo. Bakit? Hindi mo rin ako pinatay. Kuya, Ye Liangshen, kumalma ka. Ang guro kong nag-alaga sa akin. Ang pumatay sa mga magulang ko. Paano ako kakalma? gusto mong maghiganti. Sige, gawin mo. Kuya, huwag. Ye Liangshen, Bakit hindi mo ginawa? May utang na loob ako sa'yo. Hindi ko kayang gantihan ng masama. Mula ngayon, tapos na ang lahat. Ang natitirang galit, kay Linyi ko ibubunton. Teka. Hindi mo kaya si Linyi para matalo siya. Kailangan ng diskarte. Bumalik na ang lakas ni Linyi. Malakas pa ang Tianmen, kumakalat sa buong mundo. Para matalo si Linyi, kailangan ng paraan. Para maakit siya at mapatay. Paano ko siya maakit? Inay, may paan ka. May naisip ako. Anong paraan? Sa susunod na buwan, magkakasal kami ni Yunting. Ano? Ikakasal tayo? Inay, kahit gusto mong maghiganti, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Anong sinasabi mo? Hindi naman ako masama, Tito Yun. Wan Jun, sa mahabang panahon. Sa wakas, papayag ka ng pakasalan ako. Tatay, alam na ng lahat. Ito ay peking kasunduan, ang tagal ko nang naghintay. Kahit pek, kontento na ako. Samantalahin natin para imbitahan si Yexun. At lahat ng ayaw sa Tianmen. Sige, gawin natin. Woo, congratulations. Tuloy po kayo. Mamaya, inuman tayo. Salamat sa pagdalo sa kasunduan ng guro ko at ni Master Yun. Pero hindi ito ang pangunahing dahilan. Ito ay para labanan natin ang Tianmen. Utol ako sa kasunduang ito. Nandyan na ang Tianmen, maghanda. Master Yi, Wan Jun. Yexun, bakit ngayon ka lang? Akala ko hindi ka na darating. Wan Jun, paano ka makakapag-asawa kay Yunting? Sabihin mo sa akin, pinilit ka ba niya? Yetsun, magsalita ka na maayos. At, bitawan mo ang kamay ng nobya ko. Kasunduan pa lang, hindi pa asawa mo si Wan Jun. Yunting, kahit anong pandaraya ang gamitin mo, paapilitin si Wan Jun. Ngayon din, alisin ko siya. Nasa bahay ng pamilya yun ito. Ano? Mag-away ba tayo? Sej, sino ang takot? Tama na, matatanda na kayo. Nag-aagawan pa rin? Wanjun, susunod ako sa iyo. Hindi ako makikipagtalo sa ganitong tao. Sino ang sinasabi mo? Sinong sumagot? Siya ang sinasabi ko. Tama na. Senior, hilo ako. naku, may lason. Inumin mo agad ang gamot. Espesyal na antidote ng Tianjimen. Mga walang hiya, nanlason. Sino ang nagkalat ng lason sa bahay ng yun? Lumabas ka. Linye, duwag ka, lumabas ka. Linye, lumabas ka na. Ayong mga ito, gustong-gusto ninyong makita ako. Linyi. Nandito ka rin pala. Mas mabuti, sabay na kita. Pa-kontrolin ng Tianmen ang Donghae. Pangahap lang iyan. Noong 20 taon. Hindi mo ako napapatay. Akala mo ngayon kaya mo na? Lin Wanjun, akala mo ba ang mga dating manliligaw mo makakatalo sa akin? Panaginip.
Lini. Galit ako sa sarili ko dahil nagtiwala ako sa iyo. Ngayon, panahon na para magbayad sala. Sa inyong ilan lang, at sa amin, hindi kayo nalason. Yeli, kung pain ito, paano namin hindi maiisip? Na maglalason ka? Linye, mula nang pumasok ka sa angkanang yun, talagang matatalo ka. Papatayin ko kayong lahat, mananalo pa rin ako. Tatay, tumigil ka na. Huli na ang lahat para sumuko. Tumahimik ka, sukab na babae. Sugurin ang angkan ng yun. Opo. Guro, tumakas din si Linye. Habulin. Gago ka, nang api ka pa ng babae. Batang kuniho, sinubukan mo akong patayin. Aray, tulong. Tulong, pumatay ka. Gearwide, anong iniisip mo? Ang galing mong tumakbo ah? Akbo ka pa. Ikaw ang dapat tumakbo. Anong gusto ninyo? Gusto naming manapak. Paano ako matatalo? Sa kasaysayan, ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay laban sa kabutihan. Mamamatay ka. Mamatay ka na. John. Tignan mo, mag-asawa tayo. Patawarin mo ako, pwede ba? Guro, mag-ingat. Kayong mga ito, kaapat dapat bang maging kalaban ko? Mandaraya ka. Walang hiya. Walang awa ang tunay na lalaki. Ngayon na ang katapusan ninyong magguro at estudyante. Umalis ka. Nui, nagkamali ako sa'yo. Ngayon, panahon na para magbayad sala. Liang Chen, ipakawala ang mga karayom. Guro, Gawin mo na. May lason ang sandata. Mamamatay ako ngayon. Nababaliw ka. mula ngayon, ibibigay ko sa iyo ang Baikautang. Ang huling pildoras ng buhay. Ibigay sa akin ang Baikautang. Paano na kayo? Si Xuyer at ang kapatid na babae, magbabalik bundok silang kasama ko. Sa hinaharap, kaming tatlo ang magtutulungan. Hindi pwede. Babalik kayo sa bundok? Paano na ako? Hindi ba't ako ang nagbabantay sa inyo sa lahat ng araw na ito? Wala bang bagay na umaasa ka sa akin? Ganito na lang, 2 magagandang babae ang isasama mo? Isang babae lang sana, pwede pa. Pero 2? Parehong dadalhin mo? Hoy! 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 Yiliang Kentsui Linhui. Bumisita kayo minsan. Yang Shen. Naku, mga ale. Pag-usapan natin to, huwag kayong mag-away. Liang Chen, sinabi mo, ako at siya. Sino talaga ang gusto mo? Hindi ba napagkasunduan na pareho ang kukunin? Panaginip mo yan. Ako at si Xiao Hui, isa lang ang maaari mong pakasalan. Akin o sa kanya, sino ang pakakasalan mo? Kung gayon, wala na akong kukunin. Liang Shen, huminto ka.